Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano says the impeachment trial should not derail the Senate's investigation into the alleged flood control scam. Sabi niya rin po, mukhang may attempt na isantabi yung pag-iimbestiga sa ibang issue ng corruption at mag-focus sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi niya po, at kung mangyayari daw po yung gusto ng Malacanang, then this will be selective justice. Ano po ang response dito ng palasyo? Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? Hindi ko masasagot kung ano yung masusunod ang gusto ng Malacanang. Ano muna yung gusto ng Malacanang? Sa Facebook Live niya po ito, sinabi Yuse Claire, and sinabi niya nga po na magkakaroon ng selective justice kung ang magiging focus lang ay yung impeachment trial ni Vice President Duterte. Sino naman ang po nagsabi sa kanya na magkakaroon lang ng focus sa impeachment trial ni Vice Presidente? Nakita na po natin kung paano gumalaw ang NBI, ang Ombudsman, ang DOJ. Siguro po, total mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari, kung paano gumagalaw at nagtatrabaho ang gobyerno para mapanagot ang dapat na mapanagot at hindi po focus sa impeachment trial. Sa totoo, pag nagmi-meeting po ang Pangulo with the Cabinet Secretaries, hindi po na pag-uusapan ng impeachment. So saan po kaya hinuhugot ng dating Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang mga kwento? Siguro sa susunod po, tanungin nyo. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So, hindi siya matatanong. Siguro pagka nagkaroon ng pagkakataon, tanungin siya, saan niya kinukuha yung mga kwento niya? Isa na lang po on that same Facebook Live, nasabihan niya po si Tindig Pilipinas co-convener Kiko Aquino D of acting on instructions from the administration after Kiko D filed an ombudsman complaint dahil nga po sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Sinabi niya nga po, hindi ka Kiko D. Marcos, isa kang Aquino. Parang ano po ang iniugnay, ano pong response ng palasyo doon? Kilala naman po niya siguro si Mr. Kiko D. na Aquino talaga. So kaya nga po siguro, nagsampa ng kaso dahil Aquino siya. Dahil gusto niya rin mapanagot ang dapat na mapanagot. Mababanggit natin si Mr. Kiko D. Aquino ay hindi po ito, hindi po siya maka-PBBM. Isa po siyang madalas mag-criticize sa gobyerno. Kaya muli, ang sinasabi ni Senator Alan Cayetano ay puro pang-iintriga. Walang basihan, walang pinanghuhugutan. So sana po ang mga kababayan natin ay matuto na. Matuto at malaman nila kung sino ba yung nagsasabi ng may kabuluhan. So, natanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, possible po na matatapos na yung pre-trial conference ngayong araw sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kung magpapatuloy po ang Senado sa paglilitis ng impeachment laban kay BP Sara, ano ang katiyakang maibibigay ng Malacanang na hindi maantala o maapektuhan ang operasyon ng gobyerno at ano ang mensahe ng Pangulo sa mga Pilipinong nagkakaroon daw umano ng pagkahati-hati dahil sa usapin ng impeachment? Ang ehekutibo po, ang Pangulo, hindi po naaantala ang mga proyekto. Patuloy po nagtatrabaho kahit ano pa po ang issue. Maliban lamang po kung may mga taong gusto talaga maantala ang proyekto ng Pangulo. Pero siyempre po, yan po ay lalabanan. At hindi papayagan na maantala ang mga proyekto ng gobyerno
dahil lamang sa ibang mga obstructionist. Ang Senado naman po ay may sarili po silang mandato. Alam po nila ang kanilang schedule at alam din po nila ang trabaho nila bilang impeachment court at bilang isang legislative body. Alam po nila kung kailan dapat gumawa ng batas at kailan kailangan na humarap bilang senator judges sa isang impeachment court. So, sa ating palagay, responsable naman din po ang mga senador natin para tapusin ang kanilang trabaho. Huwag na lang sana magkaroon ng pagboboykot muli ng mga sessions. At ano pa po yung pangalawang tanong? Meron pa po ba? Yung mensahe lang po ni Presidente. Oo. Ma'am, Oo. sige po ma'am. Mensahe saan? Saan mensahe sa? Mensahe ni Pangulong Marcos doon sa mga Pilipinong nagkakaroon doon ng paghati-hati dahil sa usapin ng impeachment. Okay. Ang pagpapaigting ng accountability and transparency para sa mga public servants, ito naman ay para sa taong bayan. Hindi ito magiging sanhi ng pagkakahati-hati. Ang magiging ugat lang naman ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino ay kung mayroong mga taong gumagawa ng fake news at mga taong gustong itago o mag-cover up ng mga ebidensya para makalusot ang kanilang mga pinupuon o iniidolo. Kailangan po ng taong bayan na makita ang katotohanan. Pag nakita po natin ang katotohanan, mas lalo tayo magkakaisa dahil alam natin kung kailan tayo dapat maniwala at kung kailan tayo dapat hindi maniwala sa mga sinasabi ng iba. Ma'am, another question. Reaction lang din po ng palasyo. Si Representative Chua kasi kanina, kinumpirma niya na si Mary Grace Piatos ay isa sa material witness ng prosecution sa confidential funds. Reaction lang po ng palasyo. Strategy po nila yon. Strategy nila. Pero kung ayon sa PSA ay walang Mary Grace Piatos, so baka mahirapan silang makita kung sino yung Mary Grace Piatos. Pero nasa kanila po yung style or strategy. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.